Nako, mga sangkay, mayroon pong yayariin ang mga pulis ngayon. This is me, Sangkay Janjan. We are back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo mga kababayan? Mga solid sangkay, nanonood man sa YouTube and Facebook, magandang oras po sa inyong lahat. So ito, pag-usapan po natin ngayon mga sangkay itong lumabas na impormasyon. Naalala niyo mga sangkay yung blinag po natin patungkol po doon sa nagpapakalat na magkakaroon ng ah, energy lockdown sa buong bansa. Ngayon mga sangkay, may gagawin yung mga pulis sa kanila. Pakinggan nyo ito mga sangkay. Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, nakaraang araw kasi, ito yung kumalat. Ayan. Kung saan, dinebunk din po natin ito. Kumakalat ang na may mangyayari daw na energy lockdown. Grabe, no? Ewan ko pa sinong gumagawa ng mga ganitong klaseng impormasyon. Ang lalakas po talaga ng amats. Marami pa naman sa Pinoy. Ang bibilis maniwala agad. Diyos mio, marimar. Ngayon, sinabi dito mga sangkay, na hindi daw po ito totoo, ito daw po ay fake news. Ngayon, ito na ang mangyayari sa kanila. PNP hahabulin, nagpapakalat ng fake news sa energy crisis. Yari ang mga loko. Makukulit kayo . Dapat lang to sa kanila mga sangkay kasi kapag hindi sila madampot, pag pinabayaan nyo yan, pag pinabayaan lang po ng pulisya ang mga yan, mga sangkay, baka lumaki ang ulo niyan. Baka kung ano-ano pang gawing fake news ng mga yan. Sa social media pa naman, mabilis po ang pagkalat, di ba? Mag-post ka lang ng ganito, aabot na doon sa kabilang kanto, buong Pilipinas na, buong mundo na nakakita. Di ba? Kaya dapat lang to mga sangkay para magtanda. Inihayag ng Philippine National Police na tutulungan nito ang pamahalaan sa paglaban sa disinformation kaugnay ng sitwasyon sa enerhiya ng bansa sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis at tensyon sa Middle East. Though mga sangkay, meron din po talaga mga lugar ngayon na nakakaranas ng brownout. Tulad kahapon doon sa Samar, no, mayroon po doong rotational brownout. No? Yun po yun mga sangkay. Hindi ko alam kung part po ito ng oil crisis, no? Pero nagkaroon po ng malawakang rotational brownout sa probinsya. Pero ito mga sangkay, fake news po kasi talaga to. Nagpapakalat po sila ng fake news na magkakaroon ng lockdown, anak ng tepaklong naman. Tinatakot, parang dating gusto nila matakot yung mga Pilipino at magalit sa pamahalaan . Mayroon pa nga ako dyan, nakikita ko mga sangkay yung yung mga AI generated video. Ang dami pong nabibiktima nun. Kahit po yung mga, pati po yung mga kakilala ko kasi. Pati po mga kakilala ko, nabibiktima sila, nag-shared post sila sa Facebook. Ngayon ako mga sangkay, pagod na po ako magpaalala sa kanila na AI generated nga yan. Kayo nagpapaniwala. Mga tumatanda na din mga sangkay. Yung iba kasi talaga pagka nagkakaedad, medyo nahihirapan na mag-identify kung fake news ba to, AI ba to o hindi. Yung mga video na may pinapagalitan yung teacher, yung estudyante niya, yung teacher, pinapagalitan ng nanay ng bata kasi bakit daw walang medalya yung kanyang anak. Yung mga ganun mga sangkay na video. Nagkalat po yan sa social media. O di kaya yung vendor umiiyak tapos galit na galit sa pulis kasi inapi daw siya. Alam niyo yun mga sangkay, mga AI generated video. Yun po talaga yung kaya tayo, no? Mag-iingat po tayo. Pusang gala.
Anak ng toko, napakaraming ganyan dito sa bansa natin. Ewan ko ba itong AI, may maganda naman po siyang na idudulot, no? Lalong-lalo na po sa mga mahalagang gawain na kaya po niyang gampanan. Pero mga sangka, itong pagpapakalat po ng mga AI generated video, ang bilis po. Yun po yung masakit sa ulo eh. 'Di ba? Tapos dito, dagdagan pa nito mga fake news na gumagawa po magkakaroon daw po ng energy lockdown. Binalaan ng PNP nitong Lunes, nakakasuhan ng sinumang mahuhuling nagpapakalat ng maling impormasyon na maaaring magdulot ng panik sa publiko. Ayan na ha. Baka mamaya, umiyak kayo kapag sinundo na kayo ng mga pulis. Inatasan na rin ang anti-cybercrime group na bantayan ng social media habang ginagamit naman ng mga lokal na pulis ang kanilang mga platform upang kontrahin ang fake news. Inokontra naman na pala. No, pero ako, ingat kayo. Baka mamaya may bigla na lang kumatok sa inyo. Pinapasundo kayo kasi kayo daw yung nagpakalat ng ganito. Diba? The situation in the Middle East is a serious matter and any attempt to exploit it to trigger unwarranted panic among our kababayan must be addressed and dealt with. We will not allow this, ayon kay PNP Chief Police General Nartates Jr. Ayan na ha, at least alam nyo na mga sangkay. Huwag nyo rin paniwalaan kapag nakita nyo yun, yung magla-lockdown daw, dahil po sa energy crisis. Anak ng toko naman. Ewan ko ba't dito sa iba natin mga kababayan, hindi rin po sila naaawa. No? Kasi, pinagkakakitaan nila sa social media eh. Kapag nag-trending po kasi yan, may, kahit pa paano may kita sila. Mambira naman, pwede ka namang gumawa ng kung anumang impormasyon na totoo lang para kumita. Wag yung biglang sirit nakita kasi yan, nakakamalas yan. Babalikan ka din yan eh. Niloloko mo ang taong bayan eh. Hahabulin natin at kakasuhan kung sino man ang nasa likod ng pagpapakalat ng maling impormasyon. Ayan ha. Malinaw na malinaw. Baka po kayo ay makakita nun, i-report nyo na po sa pulisya. Okay, mga sangkay, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.